Hey, hey, ladies and gentlemen of the jury, where sa 99.9% sa pera sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Good morning po, good morning. Lingid po sa kalaman ng marami sa ating hanay. Hanay ng pwersa 99.9% sa pwera po. Animoy langit po. Ang pamahalaan na meron tayo bago pa sinakop ang ating bayang magiliw nito pong mga manlulupig, mandarambong po na mga Kastila, Espanya, no po. Ngunit, paano ba ito nauwi sa malaimpyernong gobyerno na meron tayo hanggang sa mga oras na ito? Oh. Yan naman po kayo. Dito lang po ako. Kumapit lang po kayo ng gusto, baka kayo balaglag sa inyong kinaupuan at kilatisin po natin yung mga bagay-bagay na yan sa episode na ito. Pero bago lahat, mga luma ay dapat palitan na natin sa 2028. Paki-like po. At mag-subscribe na rin po kayo. Pakipindot na rin po notification bell dito po sa ating YouTube Junior Advocacy Channel. Sa ganun ay updated kayo. At share po. Nung mas marami po tayong maimumulat sa ating pong Junior Advocacy. Nakapaki-pakinabang para sa halos lahat po tayo sa hanay ng 99.9% sa pera. Kung hindi man lahat po tayo. Sa kasalukuyang henerasyon hanggang sa susunod pa rin sa lahi, here is kingdom come. Right, so, sige, huwag na po tayong patumpik-tumpik pa. No po, umpisa na po natin ang balitaktakan sa kapanahunan ng atin pong mga ninuno, kapanahunan ni na Gat. Hindi Gat. Tama, Gat din kasi. Ano ba? Bayani din po yun eh. Lapu-Lapu. Ano po? Noong panahon po nila Lapu-Lapu, meron na pong gobyerno. Bago tayo sinakop ng mga Kastila, may gobyerno na po. Hindi po totoo yun na Magellan discovered the Philippines. No way, Jose. Meron na po tayong demokratikong gobyerno. Ang namumuno po, leader sa bawat balangay, dato. Pero hindi po siya hari. Oh, siya po ay leader. Opo? At meron na rin po tayong sistema ng hustisya. Hukumang balangay. Bakit nawala yung ating ibalik na natin. Wala eh. Pambira on. Ay naabi. Yan ha. So, hukumang balangay. Ano po ito hukumang balangay? Trial by jury of the Council of Elders. Ito pong Council of Elders, sila po yung mga, kung hindi man bumabalangkas, nag-aaproba ng mga batas na ipaiiral sa bawat balangay. Ano po? Bukod doon sa mga codified na kasulat na batas, no, ang madalas nilang tinuturing o pinagbabatayang batas ay yung kung tawagin ay common law. Ito po ay handed down generations, no, through the word of mouth sa mga magulang, punta sa anak, etc. Ano po? At yung pong common law naman po ay batay din po yan sa Biblia. Sabi sa Biblia, huwag mong gawin ang mga bagay-bagay na masama pag ginawa sa'yo ng kapwa mo. Yun po yun. Nagkakaintindihan na po sila doon kung ano po yung masama sa'yo. Abay, huwag mo gawin sa kapwa mo. Pag ginawa mo sa kapwa mo yan, patay kang bata ka. Ano po? Ay so, ito pong mga Council of Elders, ano po, sila din po yung tumatayong jury kapag ka may sigalot po. No? Ay so, relatively peaceful po ang ating bayang Magiliw, no? Mga panahon po yun. No po? Nakita nyo naman, yung pong mga Chinese traders,
pag dumadaon po sila sa dalampasigan, kahit saan po dyan sa buong kapuluan, iiwanan lamang po nila yung kanilang mga epektos, yung kanilang mga kalakal sa dalampasigan. No, makatapos makaraan ng mga ilang araw siguro o buwan, sa kanila babalikan. Pagbalik po nila, wala na yung kanilang mga kalakal, pero may kapalit. Barter trade po, no? At bayanihan po ang kultura, tulungan. Yan po kultura Pilipino talaga, hindi korupsyon. No po. Now, fast forward po tayo ng konti. So, kumambalangay, malinaw na malinaw po yan, na yun po ang sistema ng hukuman ng araw. Ano po? And then, ang sumunod po na kabanata, abay, dumating po yung mga Kastila. No? At nung dumating yung Kastila, sinakop nila ang buong kapuluan. Kinamkam nila, inangkin po nila ang mga lupain po ng ating mga ninuno. Kanila na daw yun. Lahat po. Well, di naman din tayo makakaangal sapagkat ang kalakaran ng araw, batas ng araw ay batas ng kagubatan. Makira matibay. At mayroon pong Regalian Doctrine. No? Kumbaga by conquest. No? Pagka na gupo ng isang bansa, no, ha? Sila na nagmimiyari ng lahat, pati mga mamayan, alipin na po nila. Yan po yung sa word, kung tawagin ay First World Order, ano po? Pambirang order yan, ano? Asa na ito? Bakit natigil siya? Tuloy ang music. Ayan, ha? Okay. So, sa loob po ng 333 years, Kastila po ang mga naghahari-harian po sa ating bayan. And so, hindi naman po tayo naubusan ng mga patriotikong mga kalahi po natin. Lahing kayo manggi, ano po. Nandun po sina Francisco Daguhoy, ano po, doon sa Bohol. At iba pa sa Negros, meron din po sila mga pockets of rebellion para mapalaya sa mga Kastila. No? Ngunit karamihan po, wala nangyari. Hanggang sa siyempre, dumating na po yung katipunan. Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak na bayan, ng bayan. So ngayon po natin kung paano po ito naging kumbaga na itatag ni Gat Andres Bonifacio. Come on! Gat Andres Bonifacio. Great hero of the Philippines. In the late 19th century, the Philippines was under Spanish colonial rule. It was a time of oppression and injustice for many Filipinos. In this turbulent era, Andres Bonifacio was born in Tondo, Manila in 1863. From humble beginnings, Bonifacio worked as a warehouse keeper to support his family. Despite limited formal education, he had a thirst for knowledge. Bonifacio read extensively about revolution, independence, and social reform. He became involved in reform movements, joining La Liga Filipina, founded by Jose Rizal. But Bonifacio soon realized that more drastic action was needed for true change. In 1892, he made a decision that would change the course of Philippine history. Bonifacio founded the Katipunan, a secret society dedicated to gaining independence from Spain. The Katipunan's goal was clear: to free the Philippines through armed revolution. Bonifacio became known as the Supremo and the father of the Philippine Revolution. Under his leadership, the Katipunan grew rapidly, igniting the flame of revolution. On August 23, 1896, Bonifacio led the cry of Pugadlawan, marking the start of the revolution. His courage and sacrifice inspired many Filipinos to join the fight for freedom. Bonifacio never wavered. Tragically, he didn't live to see an independent Philippines, dying in 1897.
But Andres Bonifacio's legacy lives on in the heart of every Filipino. He remains a symbol of courage, patriotism, and the enduring fight for freedom. Alam niyo po, ito yung siste, no ha? Medyo malaki po ang pagkukulang natin Department of Education dito. Ang alam lamang po ng kabataan, kita po pati yung banyaga, ano ha? Na medyo islang-islang pa, ano ha? So, yung narrator, ano po? Na si Gat Andres Bonifacio daw po, nagtatag ng yung sekreto na samahan. Lihim na samahan. Totoo naman po yun. Wala pong kanududa. Para daw po tayo ay magkaroon ng kalayaan mula sa mga Kastila. Kulang po yun eh. Although totoo naman yun, no ha? Basically, yun po ang layunin, pero kulang na kulang po eh. Katunayan, doon po sa manifesto na nakaukit doon po sa number 72 Ascaraga Street kung saan itinatag ang katipunan, malinaw po kung ano-ano po layunin ng katipunan. Magtatag ng lihim na samahan upang pagkaisahin ang mga Pilipino para magtatag ng malayang bayan. Malayang bayan as in demokratikong bayan ala Amerika. Kung inyo pong napansin, marami po sa mga libro na binasa, ano po? Kasama na po doon yung mga French Revolution, American presidents, no, ha? The quest for liberty. Kasi noong mga panahon po yun, kumbaga, yun na po yung era of enlightenment. Ano po? And so, bakit katunayan, no? Bakit demokrasya ang gusto mangyari ni Gat Andres Bonifacio? Na meron ang ating bayan at maghahari ang mga mamayan, ang taong bayan. Haring bayan kung tawagin niya. Ano po? Abay, ang pangalawang layunin po ng katipunan, lalong palawakin ang mga sangguniang bayan. Demokrasya nga eh. Hindi po ba? Ang counterpart po ng sangguniang bayan sa Amerika, yun po mga town hall meeting. Kung saan yung pong kanilang opisyal sa gobyerno nagtitipon-tipon kasama yung mga constituents, yung mga mamayan upang pag-usapan ang mga bagay-bagay kung paano paunlarin ang sambayanan. Kasama na doon na pinag-usapan, siyempre, ano ba mga proyekto na dapat nating pagkagastusan? Magkano bang buwis na dapat tayo ay mag-ambag-ambagan? Ano ha? Kaya, kwentas klaras, transparent po ang pagpapatakbo po ng gobyerno. Po. At, ang pinakamahalaga na component, pangatlong layunin, ng katipunan, ibalik back to basic jury justice system. Yan po yung hukumang balangay. Ang hukumang balangay po ay trial by jury of the Council of Elders na malamang kinopya sa Magna Carta of 1215 England. Bago pa dumating, ilang siglo pa bago sinakop kayo ng Kastila, trial by jury na po ang meron sa atin dito. Ano po? Pero, naka-silent mode po yan ang ating pong ang ating mga edukador hanggang ngayon. Napakasama man pong aminin, pero hanggang ngayon po, hindi pa rin tinuturo sa ating mga paaralan, maging sa universidad po of the Philippines at sa lahat po ng mga universities and colleges ang tunay na hugis at kulay ng demokrasya. Na ang kambal tuko ng demokrasya ay karapatan ng mga mamayan sa jury justice system. Paano nangyari yun? Tayo po ay kumbaga pinangasiwaan ng Amerika. Ay ba tawag doon, naging kolonya daw tayo. Pero hindi. Sa totoo lamang po, doon po sa 1902, yung kanila pong Organic Act, gagawa ng US Congress,
ang opisyal po na tindig ng Amerika sa ating bansa, educate Filipinos, train them in democratic processes, and give them their liberty. Ano po, katulad ng nangyari sa kanila, kung saan pinagsigawan ni Patrick Henry, give me liberty or give me death. Pero ano po nangyari? Ha? For all intents and purposes, nagwagi po ang himagsikan. No? Na buwis buhay na isinulong ng ating mga ninuno sa pangunguna ni Gat Alis Bonifacio, ang malayang bayan, ang mas pinalawak na sangguniang bayan, at ang panumbalik ng hukumang balangay o trial by jury. Ano po nangyari? Abay, entra po. Ito pong ating Commonwealth government, no? Na talaga namang inauthorize na po. Inauthorize na. Na ito pong mga Amerikano na gumawa po tayo ng ating pong sariling saligang batas. Ano po? And so, by the way, bago natin puntahan ito pong panahon ni na Manuel L. Quezon. Ano po? Siguro po, dapat din po natin na maunawaan kung bakit pinatay si Gat Andres Bonifacio. Ito po ay may kaugnayan din sa demokrasya na isinusulong ni Gat Andres Bonifacio. Kung saan, yung pong mga lupain na mabawi mula po sa mga priory, ipamamahagi po sa mga mamayan. No, ha? Sa diwa ng demokrasya. Kumbaga ay pagkapantay-pantay. Ngunit natapat subalit, ito pong Campo Aguinaldo, yung tropa po ni Aguinaldo. Ang gusto po na mangyari na kapag nabawi nila yung lupain sa priory, sila-sila lang ang maghahati-hati. Yung mga pinuno lamang po nila. At nangyari po yan. Naganap po yan sa ating kasaysayan. Ha? Yung ginawa ng kampo ni Aguinaldo at ginawa ni Gat Andres Bonifacio na pamamagi ng lupain. Kung kaya palagay ko yun ang naging mitsa, kung bakit pinagplanuhan nila na mawala sa landas si Gat Andres Bonifacio. Well anyway, fast forward po tayo. 1930s. Pataas. Ano po? Eto na nga po. Bagaman talaga namang kahanga-hanga ang pagipaglaban ni Manuel Luis Quezon, no, na magkaroon po tayo ng kasalinan. Although, nakapalog naman po yan sa Organic Act of na 1902 ng US Congress na talagang napipinto na po tayong gawaran ng kalayaan. No? Katunayan, hindi po ba, inaproba na ng Kano, ito pong Commonwealth Government na kumbaga sinasanay na ang mga leader po natin sa self-governance. Na po, kaya nagkaroon tayo ng 1935 Constitution. Ang kaso, binaboy po Yung ating pong saligang batas dapat kabilin-bilin ng Kano, gawin yung kapareho na saligang batas ng Amerika. Ito, demokratiko. Demokrasya. Kung kaya nakalagay nga naman sa ating saligang batas, Philippines is a democratic and republican state. Pero sa 1935, wala pa po yung word na democratic, republican pa lamang po. Pero ganoon na rin po yun, sapagkat ala naman pong diktadorya na meron pong representative government o republican government. Now, pinagsigawan po ni Manuel L. Quezon ng mga panahon yun. At sabi niya, ito, it is true, and I am proud, that I once said I would rather have a government unlike held by Philippines than a government unlike having by anyone. I said it once, I say it again, and I will always say, as long as I live. okay. So, malinaw po sinasabi ni Manuel Luis Quezon. Sinabi ko na yan minsan na I want a government run like hell by Filipino
rather than a country run like heaven by anybody or the Americans. Ano po? Well, at least acknowledge niya that the Philippines is run like heaven by the Americans. Ano po? Oh, yun ang kagandahan doon. At sabi niya, uulit-ulitin ko yan. Nasasabihin hanggang habang ako po'y nabubuhay. Pero ang matalihagang tanong po doon, bakit pagka Amerikano nagpapatakbo sa ating bansa, run like heaven? Animoy langit. Ano po? Pero kapag mga Pilipino, mala impyerno. Bakit? That's one question, ano? Another question. Bakit mas ginusto ni Manuel L. Quezon ang Philippines run like hell by Filipinos? Samantalang, pwede namang ang Philippines run like heaven also by the Filipinos. Diba? Just like the Americans. Alam niyo po kung ano yung susi? Oh. Sa Amerikano, nung itinatagpo nila yung kanilang 1987 Constitution, nakapaloob po sa original na teksto ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury, bagaman ito po ay kanilang minana sa Great Britain, sa Magna Carta of 1215, number 39, proviso, na nakasaad, na ang hari ay hindi po pwedeng manghuli o kaya mag-utos sa kanyang tauhan. Nahuliin mo si Juan, parusahan, kulong, pugutan ng ulo, bawian ng ari-arian, maliban na lamang kung merong desisyon mula sa trial by jury of peers. Yan po yung ugat. And so, bukod po sa original na teksto ng 1787 US Republican Constitution, pinalawa pa po yan. Amendment number 5, number 6, and number 7. Sa number 5, walang sinuman ang maaring sampan ng kriminal na kaso o sibil na kaso. Maliban na lamang kung meron po siyang akusasyon o sakdal mula sa grand jury. At syempre, lahat po ng mga akusado ay dapat bigyan ng pampubliko. Pampubliko. Mabilis at patas sa paglilitis sa trial by jury of peers ng kanyang kapwa mamamayan. At alagay din sa kanila amenda na lahat ng desisyon ng grand jury, trial jury, final and executory na po yun. Hindi maring baliktarin, kilati, busisiin, pilipitin, o kaya basura ng kahit na aling korte. Aling korte sa Amerika. Pero na lamang sa trial jury din po, sa korte ng mga mamayan. Kaya kung merong mga pagdududa, o kaya ay doon po sa finding of facts, kasi ang mga juror po ay nahanap yung katotohanan lamang, hindi po kung ano yung batas. Pagdating po, halimbawa, merong mga bagong tuklas na mga ebidensya o testimonya, ang gagawin ng Korte Suprema, ibabalik uli, mag-i-impanel uli yung pag-uutos sa impaneling ng bagong trial jury at litisin uli yung kaso na para bagang wala nangyari. Pero kung ang question of law naman po, halimbawa yung judge imbis na 10 araw lang makulong, binagyan niya na 100 taong makukulong yung convicted, yung adverse party. Maaari po questionin yan sa Korte Suprema. So, ito po ayos na sana ayos na sana ang buto-buto di ba? Malamang-lamang na sana na magkaroon tayo ng demokrasyang pamahalaan katulad ng isinusulong ng buwis-buhay na pinaglaban ni Nagat Andres Bonifacio. 10 po natin mga ninuno katipunero. Sapagkat ang Amerika po ay siyempre nuknukan po na, di ba? Ng demokrasya. Hindi. Naisahan po tayo. Hindi isinama o ipinagkait po sa ating Bill of Rights sa 1935 Constitution ang karapatan natin sa trial by jury.
So ano po nangyari? Ha? Effectively, inilagay po ng mga ungas na framers ng 1935 Constitution ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan na nailuluklok sa pamahalaan. Kasi sila nasa pwesto eh. Di ba? Wala kung presidente ka. Kontrolado mo yung militar, police, NBI, security guard, CAPGO, pati po yung mga tanod, barangay tanod, kontrolado mo. Kasi all armed forces eh. Ikaw commander-in-chief eh. Ikaw pa may hawak na susi ng kabambayan. So, pwede mo talaga sindikatuhin ang buong gobyerno. Nangyari naman sa atin yan. Hanggang sa ngayon, di po ba? So, ayun. Dahil sa pangyayaring yun, ano naging resulta? Malinaw na malinaw po. Nasa laula po ang ating lipunan. Ano po? Nagdeklara ng martial law si Marcos dahil marami na po ang naninindigan laban sa kanyang pag-aabuso. Marami na po mga disapirados. Nawawalan na, naglalaho na lang yung mga naninindigan laban sa kaungasan ni Ferdinand E. Marcos. Senior, ano po? So, lumakas po ang sigawan ng never again. Hindi na dapat magkaroon ng diktador ng ating bayan, never again sa kurakot, bla bla bla, bla bla bla. Kaya po, isinilang yung EDSA, People Power. Balikan po natin ng tanaw ang EDSA People Power. Ang masaklap po, makaraan ang ilang taon. Ito na naman po. Hindi lamang namamayagpag yung mga traidor at kawatan sa pamahalaan, dumami pa po mga diktador. Lalo na nang maisabatas ang local government code, local government autonomy. So yung mga mayor po, yung kanilang budget sa MOOE, sa kanilang mga IRA, ano po, yung internal revenue allotment po nila, antimano, hinahati nila. Kalahati, naging confidential and intelligence fund. Kurakotable fund. Yung MOE, napakalaki din pong source yan ng kurakotable funds. At siyempre, yung mga proyekto. At nandun pa rin po yung pang-abuso sa karapatang pantao. At dumami po yung mga private armies. Nagkaroon pa ng Davao Death Squad. At sa iba-iba din lugar may mga death squad din po sila. Yung private army nila, death squad na rin po yun. O ba? At lalo na mamayagpag sapagkat hawak ng mayor yung police. Hawak din ng mayor yung prosecutor. Hawak din ng mayor yung judge. Hawak din yung COA. Kaya ito pong 1987 Constitution na pinapangalandakan nila na Social Justice Constitution. Basura po ito. Opo. Basura. Alam nyo, ang ginawang bottom line dito mga framers,
para daw maging matingkad ang pagiging social justice constitution po ng ating pong 1987 constitution. Ayan pong anti-political dynasty. Hanggang ngayon ay wala. Ngunit kahit na nandyan pa yan, kahit na lahat ng political dynasty, membro ng political dynasty, pagbawalan ng tumakbo, hindi pa rin po yan matutudukan. Ang human rights violation, land grabbing, at pandarambong sa kabambayan. Dahil siyempre, yung mga bagong salta, mga bagong muka, sila na naman po ang magnanakaw. Bakit ka mo? Nandiyan pa rin naman yung accountable funds. Madali pa rin nakawin ng accountable funds. At mabilis pa rin nila malulusutan sa hukuman trial by pakalakasan. Yan po eh. So binaboy na naman po ating demokrasya for the second time around. Not just once, but twice binaboy po ang demokrasya. Hindi pa rin po nakalagay sa ating 1987 Constitution, ito pong karapatan natin sa trial by jury. Ito po. So, tayo po ay run like hell pa rin po. Run like hell pa rin po tayo. At ang katibayan niyan, ito na naman po tayo. Nagkaroon na naman po tayo ng million people march against pork barrel sa Luneta. Ito na naman po tayo. Pambira pa kayo sa patiso. Dito po kami para i-assert yung right namin ay prioritize yung social services gaya ng education at health at babahay po over sa pork barrel. Bakit naman? Kasi siyempre, taxes, kami na, kuryente, tubig, everything. You eat quality and go, may vacuum, diba? Also, because trabaho naman natin, groceries, of course, everything. Trabaho naman natin, may withholding tax agad. So, okay, may narinig ka tayo, nag-work. So, malinaw po. Bigo po ang EDSA People Power. Nabigo na naman po ang himagsikan natin mga mamayan. Basyong bayong naman uli po ang naiwan sa ating mga palad. Ang tumatabo, nanggigitata sa nakaw na kayamanan, yun po napapwesto sa gobyerno. Sapagkat patuloy pa rin po na kontrolado ng mga traidor at kawatan ang hukuman trial by palakasan. Opo. Ay so, bagaman, pinagbubula lamang po tayo eh. Ito po yun eh. Sa ating pong saligang batas, Artikulo 2, Declaration of Principles, ano po, Section 1. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ay po, ang sovereign, pangunahing sovereign power ng isang taal na karapatan ito birthright ng isang mamayan sa demokratikong bansa ay karapatan sa trial by jury. Nahuhusga sa lahat ng korte. Ano po, tayo mga mamayan bilang mga juror. Diba? Kung guilty o inosente o akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, ano po, drug trafficking, ano po, agricultural smuggling, at iba pa po mga kaungasan. Ito po yun eh. Ito po yung ating sovereign power. Ipinagkait na naman uli po sa atin. No? So malinaw na malinaw po. Nawala na rin po na saysay yung million people march. Ano po? Sapagkat bagaman nagdesisyon po, 2013 po ito eh, nagdesisyon ng Korte Suprema, no, na ito pong PDAP ay unconstitutional. Ano po? Nagbulungan naman po sila eh. Diba? Bulong-bulungan na lang po. Imbis na
ang isang senador ay up to 200 million na lang ang kanilang allocable, no po, yung kanilang budget allocation, abay ginawa na pong unlimited. By the billions na po. Pagka ikaw pa ay malapit sa kusina ng Malacanang, katulad ni Pulong Duterte, nung ang tatay niya presidente, abay 51 billions ang birang patisang. So yun po mga kongresista, 1 billion bawat congressional district. Pag ikaw ay katulad ni Marcoleta, na makulit na, maarte pa, articulate si Marcoleta, articulate, very articulate, man. Maarte na makulit pa. Articulate na po. Party list representative po siya. So, umiiyak siya. Bakit 150 million lang sa amin sa mga party list representative? Sa inyo, 1 billion. Ay po ba? Alam niyo po, for all intents and purposes, okay naman po yun eh. Alam naman problema yun eh. Kung magkano yung pondo na i-allocate sa bawat congressional district, alam mo problema yun. Basta't yung kanila po mga proyekto, kwentas claras lang. At yung implementation po, kwentas claras. Diba? Hindi namamali-maleta ang pera po nating mga mamayan. Yan po pinakamahalaga dun eh. At kung itong mga ungas na framers ng 1987 Constitution, ginawa nilang demokratiko, at nilagay po nila doon yung upong kambal tuko ng demokrasya, ang jury justice system, the epitome of democracy. Wala na pong nangyari dapat na nanakawan sa pamahalaan. Dahil mabilis pa po sa alas 4, himas rehas ka agad yung mga traidor at kawatan. Sa buong pamahalaan po, pag juror tayo, kasi tayo pong umusga. Sigurado po hindi masisindikato at gagana ng gusto yung COA. Kasi sila man, subject to the law. Po, yung pong ombudsman, yung pong Department of Justice, yung po Sandigan Bayan, hindi po nila masisindikato. Kasi tayong mga mamayan na humusga sa lahat ng korte. Katulad din sa Amerika, katulad sa Australia, Canada, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea, maging po yung Espanya. Matagal na po nag-shift sa jury justice system. Kaya pati po yung bayaw ng kanilang hari, kulong sa korupsyon. Pero ayaw nito mga traidor at kawatan na hindi sila mawala sa kanila yung gininto ang pagkakataon na manggitata sa nakaw na kayamanan. Kaya hindi po nila binigay ito pong ating karapatan, sovereign power bilang mga jurors. Teka muna, sila ba masusunod dito? Di ba tayo? Tayo po masusunod dito dapat, so, dahil nga sa kaungasan din yung pati desisyon ng Korte Suprema, baliwala, so naganap na naman po, ito pong trillion people march. Trillion peso, ba't nawala na itong ating kulong na yan, ikulong na yan. Dali muna. Ibalik natin doon sa ikulong na yan. Ay, mga story na yan eh. Wala naman silang maibibigay na, solusyon sa korupsyon eh. Puro lang sila kwentuhan, maritisan. Mga mahirap ng salita, kanina pwesto, hindi, magpapalami, ganyan kami, mga Pilipino. Kulong na yan, mga mulamotik, kulong na yan, mga mulamotik, kulong na yan, mga mulamotik, kulong na yan, mga mulamotik. So, kailangan po may hanapin na ako rito na gusto kong ibalanda. Hindi na kailangan ibalanda po. Una sa lahat, alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But just be yung nagmamadali. Hindi maano yan.
hindi delikado tayo. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. Alam niyo po, nung tumatakbo po lang ito si Bongbong Marcos, na-interview po natin, naging resource person po namin ito sa aming Liga ng mga Broadcaster Media Forum. So tinanong ko po siya, lalo na ang kanyang nanay na isalba ng New York trial jury doon po sa RICO case, no, na kinaharap niya noon doon. Ano po? So sabi ko sa kanya, baka kusunada mo ba, no, kung gusto mo talaga, no, na mabaliktad yung po, makapag-iwan ka ng legacy para mabura yung masamang iniwanan ng iyong tatay. Ano po? Pwede ba isalang itulak mo o maging juror advocate ka? I-champion mo ang amenda sa Bill of Rights para ibigay ang karapatan sa trial by jury, dagdag ang karapatan sa trial by jury ng mga mamayan. Ay sabi niya, sige, pag-aralan natin. Sige, paliwanag mo sa akin, no? Kung maganda yan, patutupad natin. Ngayon, Pangulo na kaya, para ito, payback time. Sisingilin natin si Pangulong Bongbong Marcos. Put your money where your mouth is. Hindi naman po mahirap pag-aralan ng jury justice system dahil marami na pong template. Marami na resibo. Kita nyo sa South Korea ngayon. Lahat halos o kalahati dun sa mga nabubuhay pa nila mga presidenteng kurakot, nakakulong at nabawi po nila yung kanilang ang ninakaw sa kanila. Sa Hong Kong, pakukulong din po nila yung kanilang mga kurakot. Ano po. Sa Singapore, bagaman di na po uso sa kanila, hindi na pinauso yung trial by jury. Pero yung mga jurisprudence po nila sa loob na mahigit isang siglo, no, nung sila ay nasa hukuman trial by jury pa ang uso sa kanila, yung pa rin po ginagamit nila sa pagdidesisyon ng mga makabagong kaso. Kaya maunlad na maunlad po Singapore. Lahat po ng bansa na may jury justice system maunlad. Pero lahat naman ng bansa na walang jury justice system, pordoy. At kawawa ang mga mamayan, tulad ng China. Walang trial by jury sa China. Palakasan din niya, turo-turo lang. No? Palakasan. No? Sa Russia, ganun din po. Sa Iran, ganun din. No? Sa lahat. Sa Iraq noon. Sa lahat po ng bansa. No? Indonesia. Yung Nepal, ganun din po. Walang trial by jury yan. Venezuela, wala din po trial by jury. Kaya nagkakagulo eh. Tayo. Indonesia, nabagit ko na ba? No? Antayin pa ba natin na mag-alan ni Palis? No? Ala Indonesia ng mga Pilipino. So ang ating pong hamon kay Pangulong Bongbong Marcos certificate urgent ang panukala amenda sa Bill of Rights. Idagdag ang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. Ano po? Ang hamon naman sa atin, sa bayan ng Pilipino. Tigil-tigilan na po natin ng pagiging ginagawa po tayong mga bobo tanga ng mga nakapwesto sa gobyerno Magsama-sama po tayo. Itatag po natin ang partido KKK 2.0 Demokratiko. Nating pwersa 99.9% sa pera. Gamit ang ating mga sagradong boto. Damakmak yun Diba? At tayo din mismo makilarya politika. Ano po? Ballpen at balota. By 2028, 2028, tayo naman po na ang magpatakbo ng gobyerno. Like hell! No more! Animoy langit. Dahil sa jury justice system po. Ayan po ating pangunahing plataforma. And then, meron pa po tayong iba pa. Diba? Ponduhan ng mga kooperatiba. Maging isda, mga magsasaka, maging yung mga super great lovers, ano po. Pati na yung mga construction workers, no? May kooperatiba ng construction workers, bakit pa tayo maghahanap pa ng mga kawatan ng mga construction companies? Ito na, mga mamayan na mismo. Ano po? Yung ating po mga shipping factory ship, no? Shipping vessel, sinlaki ng destroyer, para hindi po pwede ibubuli-buli ng China doon sa West Philippine Sea. Ano po? Bawiin din po natin yung mga lupain na kinamkam.
Whether yun ay tahasang ginamit yung kumbaga kanilang poder, ang kanilang koneksyon, o kaya ay dinaan sa teknikalidad, ang land grabbing po, no? Dinadaan sa mga dummy companies nila. Gawin po natin yan. No? Yung pondo sa pabahay, siguraduhin po natin. Tayo mismo, bilang mga juror, ang sisigurado na hindi na maimamaleta ang ating pong kwarta. No? Sa Himas Riyas agad ang sino mong kawatan sa buong pamahalaan. Pambirang patiso po. At so gawin po natin ito. Hindi lamang po para sa ating mga sarili sa kasalukuyang henerasyon, bagkos hanggang po sa ating mga susunod na salinlahi. Kaya dapat lang juror ka. Si juror po, Dr. Sixto Kilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Bayan kaya sakdal nila ang di magnasang makalpas. Pilipinas ko, pinamati, bugat na dagat. Aking adhika, makita kang sakdal layan.